unang tanong ko dito, attorney, ano ba, attorney, ang para po sa inyo, ano po ba ang pagkakaiba ng legal profession compare sa ibang mga profesyon, Attorney Clarence? Kumbaga po, ang legal profession naman po is walang pinagkaiba sa ibang profession. Pinagkaiba lang po is siguro basically po yung pong responsibility na nakaatang sa bawat balikat ng bawat abogado po. Bakit ko po nasabi? Kasi to be honest po, wala naman pong pupunta sa abogado na masaya. Pupunta ka na sa abogado pag the point na talagang napakabigat na po ng problema at suliranin na kailangan na pong ng tulong na legal. Opo, iyon. Yun po. Okay. Eto, attorney, sunod kong katanungan dyan. Ito, para magkaroon lang ng idea, attorney, yung mga, natin, mga aspiring lawyer natin. Gaano ba, attorney, kahirap mag-aral ng abogasya? Attorney, ano ba yung mga asignatura dito or mga learning areas na talagang susubok sa kakayahan ng mga nagbabalak mag-aral sa abogasya? Attorney Clarence? Hindi ko naman po masasabing mahirap. Ang mas appropriate term po is matrabaho. Kasi po, kailangan nyo po talaga na magbasa, magbasa, magbasa. Pag first year pa lang po, may mga babasahin kay textbook at the same time po, may mga assigned cases po dyan. Usually po yung assigned cases na yan is nasa 100 plus cases. Usually natatapos yun sa isang cycle, sa isang discussion po. So, ang appropriate term po is matrabaho lang po. Hindi po siya mahirap kasi kailangan lang po ng dedikasyon at sipag at tiyaga po. Yun lang po talaga ang puhunan. Hindi po siya mahirap, matrabaho po lamang. Alright, opo. So, sa makatwid pala, attorney, pagka hindi ka marunong o pag hindi mo hilig ang magbasa sa law, parang mahihirapan ka sa law school. Ganun, Attorney Clarence. Opo, kasi ang puhunan po dito ay pagbabasa po. Kailangan po talaga is magbasa ka, magbasa, magbasa. Ang approach po kasi sa law school is tinatawag na Socratic method. Kung saan pagpasok po sa classroom, bihira po ang mga professors na nagle-lecture. More on questioning po. Kumbaga, inuusisa ng professor kung naiintindihan mo ba ang binasa mo, kung alam mo ba ang binasa mo. Somehow, isa po ay isang preparasyon din po na pag natapos at nakapasa ka po sa bar is matutulungan magagamit mo po ito sa field po na papasukin mo. Opo. Kumbaga dito, attorney, sa law school, hindi ka rin dito pwedeng magpa-petiks-petiks. Kasi sa ibang profession parang nagagawa 'yun eh. Yung idea ng petiks-petiks. Pero dito sa law school, attorney, hindi, Attorney Clarence. Kumbaga po, hindi niyo po pwedeng sabihin na kailangan magiging petiks-petiks kasi ang start po ng law school mo is parang foundation na rin po yan na magpag-practice nyo na once na nasa practice na po kayo, mas mabigat ang pressure na aatang sa responsibilidad sa balikat nyo dahil sa law school, kailangan iniiwasan mo mapahiya ka, iniiwasan mo na magisa ka ng professor mo dahil sa hindi ka preparado. The same way po para pag naging abogado na ang isang law student, yun na po yung initial training mo na sinisigurado mo na hindi mo mapapabayaan ang kliyente mo na nagtitiwala sa'yo na lumapit sa'yo. Dahil yung preparasyon mo sa law school po, madadala mo yan hanggang sa practice. Kumbaga, mas mabigat lang ang nakaatang responsibilidad kasi hindi lang to sa sarili mo na. Ito yung nakaatang na rin yung tiwala na binibigay sa'yo ng mga tao na malapit at humihingi ng tulong sa'yo. Alright, very well said, attorney. Eto pa, attorney, maidagdag ko pang katanungan dito pa rin sa pag-aaral mo na po tayo ng law. Gaano naman, attorney, kahaba ang pag-aaral ng abogasya? Siyempre, pag nakatapos ka ng high school, magka-college ka. After nun, gaano pa kahaba yung bubunuin mong pag-aaral, attorney, para maging ganap kang abogado, attorney? Ideally po, 4 years po ang law school. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga factors na hindi nakokontrol. Minsan kinukuha ito ng 5 to 6 years. Pero 4 years lang po siya. Pero along the way po kasi, hindi mo maiiwasan na may mga subjects ka na maibabagsak na kailangan mo ulitin. So, yung po minsan yung nagkakos ng delay kaya tumatagal ang pag-aaral. Pero ang basic po niyan is 4 years. As long as graduate ka ng 4-year course ng college,
pwede ka na tumuloy sa law school. Opo. Yung 4 years na yon na course, attorney, kahit anong kurso yun, attorney. Halimbawa, Opo, kahit education ano po. yung course mo. Pwede kang mag-abogado or doktor yung course mo, pwede kang Opo, wala pong problema. Wala pong problema. As long as nakatapos po kayo ng 4 years bachelor's degree, yun lang po yung pinaka-requirement. After po niyan, pwede na po kayo mag-enroll sa law school. Sa katunayan nga po dati, may mga kaklase ako dati ng mga engineers, medtech, doktor. Kumbaga, wala pong ano. As long as tapos ka po ng 4 years bachelor's degree, yun lang po yung basic requirement po para po makapasok sa law school. Opo, iyon. So ito, fast forward tayo, attorney, sa bar exam naman tayo. Eto, attorney, sa bar exam, gaano naman ito? Siyempre, sa kasi, attorney, parang nakikita ko, konti lang yung nakakapasa dito sa bar exam. Gaano ba siya, attorney, kahirap? Mahirap po siya in a sense kasi hindi mo alam, sa dami po ng subjects. May sa bar exam po, mayroon pong 8 core subjects po yan. Yung 8 core subjects po yan, mayroon pa po yung mga branches na mga subtopics. Yung pong 4 na taon na inaral mo, susubukin ka ngayon sa bar exam. So, hindi niyo po kasi masasabi na, kumbaga hindi mo mafo-forecast, hindi mo masasabi dito sa topic na ito magfo-focus. Kumbaga, ito po ay parang test lang ng, hindi lang po yung kakayahan, academically standards mo. At the same time po, yung pang resilience mo, yung pagiging prepared mo for the something na parang panggulat. So, in a sense po, yun po yung mahirap po na, ang nakikita lang po is parang subject headings po na political law. Ang political law po, marami pong sangayan. Labor laws, marami pong mga yan, sanga-sanga po. So, in the aspect po, mahirap po siya in a sense po kasi na parang yung 4 years preparation mo, hindi mo alam kung ano itatanong. Unlike po nung nasa law school ka, pag per subject, kontrolado mo na dito lang iikot ang mga ang topics na itatanong sa sa exam. Pagdating sa bar exam, lahat-lahat na ng inaral mo, kumbaga, pick anywhere, any topics within that core subject po. So, yun po yung parang nakakatakot at mahirap na experience doon. Opo. Tsaka pag bar exam, attorney, hindi ito multiple choice. Attorney Clarence. Ngayon po hindi na po, pero nagkaroon po dati, kung di ako nagkakamali, 2011, nagkaroon po ng MCQ choice po sa bar exam, pero hindi na po naulit after nun. Alright po. Paano, attorney, yung mga hindi magaling mag-English? Do you think, attorney, makakasabay ito sa mga estudyante sa law school, attorney? Ito po ay personal opinion ko po. Hindi po bale na may mga tao po kasi nahirap magsalita ng diretso English dahil nga po una-una iba nahihiya. Pero pag sumulat po sila, napakaganda at pulido po. Kumbaga, ang mas mainam po, kahit po pangit po ang accent natin sa pag-English, as long as tama po ang grammar natin, yun po ang crucial, yun po ang important. Kumbaga, kahit po, nag-English kasi may mga tao po na hirap po mag-express sa English, kinakabahan, nahihiya, nagbabakal-bakal. Pero the moment po na sumulat po yan, napakagaling po ng pagsulat nila at maayos po ang grammar na napakagaling po, yun po ang importante. Alright. Opo. Ito, attorney, fast forward ulit tayo sa ito pag abogado ka na. Pag ito, attorney, pasado ka na sa bar exam, abogado ka na, ano na, attorney, yung mga responsibilidad na nakaatang sa'yo bilang isang abogado, attorney? Unang-una marami po. Kasi pag ikaw po ay nakapasa na, ikaw po ay considered na po as officer of the court. So, bilang abogado po, kailangan bawat galaw at kilos mo po is parang may nakaakibat na responsibilidad sa inyo. So, hindi naman po sinasabi na lahat ng abogado ay mababait o santo, kundi dapat po siguraduhin mo na ang ginagawa mo po is na tama. Hindi naman sinasabing kabutihan, pero nasa tamang daan ka na wala kang inaagrabyado, wala kang linalamangan. Kumbaga dapat po, yun po yung basically na parang pathway po. Okay po. Ito, attorney, sa puntong ito, ibibigay ko naman ang pagkakataon dito sa aking partner, si Bombo Kim, para makapagtanong din po sa inyo sa atin pong pinag-uusapan. Sige, Bombo Kim. Hello, attorney. Welcome po ulit sa programa. Bombo Kim po ito. Siguro tanungin ko lang po as a law school student dati, ano po ba yung kinukonsider natin
na kumbaga paborito o pinakamadaling subject and pinakaayaw o pinakamahirap na subject para sa atin sa law school? Hindi ko naman po sasabihin na pinakamadali, pero paborito ko po ay civil law subjects po. Kasi para po sa akin, napaka-practical po ng provision ng batas ng civil law. Nasa araw-araw na pamumuhay po natin, madali po ba siyang i-apply? The moment po na pinanganak tayo, hanggang sa tayo po ay mamatay, sakop po ng civil law. So madali po siyang, hindi naman po madali, kumbaga practical po, madali po siyang intindihin. At palagi ko po, mag-agree naman po lahat ng mga law students sa akin pag sinabi ko po na pinakamahirap na subject po na na-experience po namin ay taxation. Taxation law po. Ayun, attorney, speaking of, no, ano po ba yung study habit na na-develop natin nung law school student tayo? Na kumbaga para mas madali nating ma-digest yung mga pinababasa sa ating kaso. May kanya-kanyang approach po kasi ito po ay base po sa experience ko po dahil po nung ako po ay estudyante, mapalad po ako na naging full-time student po ako. So talagang ang ginagawa ko lang po noon is alas 8 na umaga, nasa library na po ako ng eskwelahan hanggang alas 5. Kasi kadalasan po ang start po ng klase namin is 5:30. So maghapon po basa, pagkatapos ng klase, pag uwi po, magbabasa pa rin po kasi nga ang sabi ko nga po, sa dami po ng mga kailangan basahin po, kulang po ang 8 oras para po ma-prepara talaga na masasabi niyo po na malakas ang loob na preparado na na-cover ko lahat. Ito, Kumbaga, attorney, medyo linis tayo mahirap dun po. sa tanong. Kasi ang kabatasan kasi, attorney, hindi lang naman dun sa mga available Philippine laws, ordinances, mga polisiya. And syempre, nagsisimula yan sa mga organizations, mga as basic as that, publication, or siguro yung mga school na standards, no? Siguro po matanong ko na lang, gaano po kahalaga na yung mismo mga estudyante natin o miyembro ng organization o kabataan, magkaroon at least ng basic na pagtrato o siguro pag-intindi ng mga basic policies. Kasi kadalasan pag mga ganyan, nade-deadman na lang nila. Tapos kapag applicable na, saka na lang magiging relevant sa kanila. May angkop naman po na preparation po sa basic education po natin. Kasi po nung college naman po tayo, may mga subjects po tayo ng Philippine Constitution, basic taxation. Kumbaga, basta po meron po kayong basic concept at grasp po ng Constitution, hindi po tayo basta-basta po mapapaikutan, hindi po tayo basta-basta po magogoyo. Kasi ang Constitution po natin ang pinaka backbone na lahat ng batas. So, ang advice ko po dyan, kumbaga regardless po, bawa, hindi naman interesado ang bata na pumasok sa law school, hanggang senior high po, college, may mga basic po tayo subjects po na nagdi-discuss regarding sa Constitution. Magkaroon lang po tayo ng basic grasp and concept po ng Constitution po. Sasapat po yun para malaman po natin kung ano po ang mga basic na karapatan po natin. Siguro sir, last na lang po sa akin bago ko ibalik kay Bombokier yung mga pagtatanong, no? Ano po kaya yung payo natin sa mga law school students natin o aspiring lawyers pagdating nga sa, yun nga, pagpasok sa abogasya or mismong habit sa pag-aaral para po like, syempre mahirap naman talaga siya pero like at magkaranas ng ease and makuha nila agad o yun nga po ay hindi sila masyadong kumbaga mangapa sa pag-aaral ng abogasya. Bali, ito po, basically po, una po, huwag niyo pong isipin na mahirap. Hindi po siya mahirap, matrabaho lamang po. Magkaiba po mahirap sa matrabaho kasi ang kailangan po puhunan dito sipag, dedikasyon po at lakas ng loob. Pangalawa po, marami po ako nababasa sa social media minsan po na nag-iisip po nila na parang may edad na ako, late pa ba para mag-aral o hindi. There's no such thing po as late na para mag-law school. Any age po kayo, welcome po kayo sa law school kasi knowledge po to Regardless po kung ang gusto niyo po is maging practicing lawyer o gusto niyo lang pong ma-experience, malaking bagay po na pumasok po sa law school dahil po dagdag kaalaman po sa atin to Knowledge po, knowledge is power po. Kumbaga, kahit anong edad po kayo, welcome po sa law school yan. At basa. Yun lang po talaga magiging puhunan po sa law school. Kailangan po talaga na masipag po tayo magbasa, matyaga po tayo magbasa. Yun lamang po.
Yan talaga yung mga pinaka-importanteng bagay, no, sa mga kubagay mag-aabuga siya diyan. So with that po, attorney, ipasa ko na po ulit pabalik kay Bongbong Kerry yung mga pagtatanong. Alright, balik sa akin, attorney. Ito, attorney, maisingit ko lang itong katanungan, attorney. Kasi may mga misconception tungkol sa mga lawyer, no? Sagutin nyo lang, attorney, kung ano ba siya, misconception or totoo. Halimbawa, una, attorney, yung mga abogado daw, attorney, ay, pagka makikipag-argue ka diyan, wag ka na lang makipag-argue kasi yung tama nagagawa nilang mali, yung mali nagagawa nilang tama. Totoo ba 'yun, attorney, or misconception lang? Misconception lamang po yan. Misconception po. Kasi nga po, kaya nga po may judge po tayo. Ang bawat abogado po na pinoprotektahan ng kliyente niya po, may mga batas po. Kailangan niyo po i-argue yan base po sa batas, base po sa desisyon na binababa ng Supreme Court. Sa dami po ng binababa na desisyon ng Supreme Court po, may mga instance po na parang nagbabangga-banggaan po ba, nagko-conflict. So, doon po nangyayari yung misconception po ng ibang tao na sinasabi nila na binabaluktot ang batas. Pero ang katotohanan po, minsan po kasi, may mga batas po, may mga decision po sa Supreme Court na binabago nila yung dati nilang stance. So doon po nagpapalo yung misconception po ng ibang tao na binabaliktad ang batas. So kaya nga po may judge, kasi ang judge po, alam niya kung ano yung bago, reset na jurisprudence na, hindi na yan yung sapat na basihan, ito na yung bago. So misconception na po yung sinasabi na binabaluktot po ng abogado ang ang batas. Alright, yun. At least na dito sa aming programa, nalinaw yan, attorney. Kasi, yan talaga yung kumakalat na misconception talaga. Ito pa, attorney, Misconception lang po yan. may isa pang, di ko alam kung misconception ito or totoo. Sabi, wag ka anyang makikipagkaibigan yan sa abogado kasi mahirap makisama yan. Or wag kang mag-aasawa ng abogado kasi introvert yung mga yan, hindi yan nakikisama. Pero pag mahirap makipagtalo dyan. Ano yun, attorney? Totoo or misconception lang din? Misconception lang po yan, mga ganyang bagay po. Kami pong mga abogado ay mga tao lamang din po. Wala naman pong special po sa amin. Nagkataon lang po na kami po ay nag-aral ng law school, nakapasa po. Pero hindi naman po kami special, nakakaiba na walang pinagkaiba po sa normal at na regular na tao. Wala naman pong tao na naglalakad dyan, nagyayabang na, abogado, pansinin niyo ako. Wala naman pong ganun. Kumbaga, misconception lang po yan na wala pong special sa amin. Kami po ay mas simpleng mamamayan lamang din po na nagkataon lang po na ang trabaho po ay maging abogado. Pero wala pong ganun po. Wala pong special treatment sa amin. Wala po yung maganyan conception po na mahirap kami pakisamahan. Kumbaga may kanya-kanya po kaming personalidad. Hindi po natin pwedeng i-generalize na kung ang isang taong tahimik, nagkataon na abogado. Hindi naman po ganun yun. Okay, yung pangalawa, at least nalinaw ulit dito. Eto pa, attorney, sabi, kayo raw, attorney, mga abogado, mga mayayaman daw kayo, attorney. Totoo ba yun, attorney, or misconception lang din? Misconception lang po yun. Dahil ang pag-aabogado po, primarily po, hindi po to para sa pera. Nasa lawyer's oath po namin yan. Kami po ay mga abogado. Hindi po primarily pera ang habol namin. Ang primary responsibilidad po namin ay tumulong. Secondary lamang po ang pera. Kaya nga po may mga kaso po kami nahawakan na pro bono dahil alam po namin yung sitwasyon ng taong lumalapit is talagang walang-wala. Hindi po pwede namin i-deny ang tulong namin sa tao dahil lamang po sa hindi niya kayang bayaran ng serbisyo po namin. Opo. Siguro kasi, attorney, akala nung ilan, porket syempre pag abogado naka-suit and tie, akala nila mayaman, nakakotse pa. Mga ganon yung naiisip eh. Pero ito pa, attorney, sunod pa ulit na na situation. Sabi nung ilan, attorney, ang mamahal maningil nitong mga lawyer, may mga ganon yung pagpirma pa lang sa sa notaryo, kinikesyon na nung ilan, bakit ganon? Ang mahal-mahal, pirma pa lang naman. Ano yun, attorney? Anong masasabi niyo ron po? Explain ko lang po yung regarding po sa mga notaries po. Nakakalungkot po kasi minsan ang tingin po ng ibang tao, pipirma ka lang, bakit ganyan? Hindi po nila nakikita yung pumbigat
ng responsibilidad na nakaakibat po sa balikat ng abogado magnonotaryo niyan. Dahil katulad po bawa, magkaroon ng problema, magkaroon po ng technicalities yan, yung abogado pong pumirma dyan, ang haharap sa korte at i-explica niya po kung bakit pinirma niya, bakit ano, kumbaga, yung pagpirma po dyan ng abogado, hindi po basta-basta. Pagpirma po niya dyan, nilalagay din po niya sa alang-alang po yung kanyang lisensya. Dahil po kung magkaroon ng problema dyan at mapatunayan po na nagpabaya siya, maaari po siyang sanction po, maaari po siyang masuspende sa practice, or ang pinakamabigat na pwede pong ipatang po ng Supreme Court is i-disbarga po. Regarding naman po sa notaryo po, meron po talagang standards po na sinusunod ang mga abogado po na binababa po ng IBP na ito ang mga rates na i-observe. So yung pong mga price, yung pong presyo po na hinihingi po ng mga abogado, hindi po yung parang kung ano lang po maisipan ng abogado na yun, hindi po. Yan po ay mayroon po kami sinusunod na galing po sa Integrated Bar of the Philippines po na ito ang mga prices na kailangan para dyan sa mga services na rendered niya sa notary po. Yun po yun. Yun, very well said ulit, attorney. So yun ha, sana magsilbi itong eye-opener doon sa mga sa dosay nagrereklamo sa mga fees nila kapag ka nagpapanotary sa isang abogado. Di ba? Sana nalinawan kayo diyan mga kabombo. Eto, attorney, move forward tayo sa sunod na katanungan. Meron ba, attorney, mga pinagbabawal sa mga abogado? Like yung mga gawain na hindi talaga pwedeng gawin ng lawyer. Pag ginawa, delikado yung kanyang lisensya, attorney. Oh, marami po. Ang isa sa pinaka-common po dyan ay tinatawag na immoralidad. Halimbawa po, ako po ay abogado at kasal po ako. The moment po na ako po ay magkaroon ng kaapid, hindi lang po criminal liability po dahil nga po sa ako ay kasal, maaari po ako mapadisbar ng aking misis dahil po sa pakikiapid. Bakit? Anong basihan doon? Dahil po immoral po yun eh. Kumbaga, sabi ko nga po nung una natin pag-uusap, sabi ko nga po kami po ay mga opisyalis ng korte. Bilang opisyalis ng korte, kailangan po namin siguraduhin na ina-uphold po namin ang batas. Ano bang sinasabi sa batas? Bawal makipag-apid. So magiging grounds po yun for disciplinary sanction po upang kami po ay matanggalan ng lisensya. Ang isang sikat po na kaso po dyan ay yung kaso po dating PBA Commissioner na si Noli Yala. Ito po ay umabot sa Supreme Court na naging dahilan po kung bakit po siya na-disbar dahil po sa nakita po siya ng immoralidad na nagkaroon po siya ng karelasyon sa isang babae na kasal na. Ang logic na Supreme Court po doon, paano mo i-uphold ang batas kung ikaw mismo, hindi mo inaano. Kasi pinoprotektahan ng batas ang sanctity ng marriage. Ikaw bilang opisyalis ng korte, paano mo i-uphold yung sanctity of marriage kung ikaw mismo, hindi ka sumusunod? May isa pa pong grounds po ng for disbarment po, disciplinary sanction, bawa po sa pera. Ang abogado po, hindi po niya pwedeng pakialaman ang pera ng kliyente na inatans po sa amin. Kumbaga, malaking sanction po ang mangyayari, madidisbar po ang mga abogado na nakakadispalko po ng pera ng kliyente. Yun po yung mga grounds po na, common grounds po, kung saan nagkakaroon po ng ng disciplinary sanction po ang mga abogado mula po sa Supreme Court. Alright, opo. Ito, attorney, puntahan ko yung yung unang ground, yung tawag nito, bawal makiapid. So parang pag may asawa ka, dapat isa lang ang asawa mo, hindi ka pwedeng magkaroon ng extra, kumbaga. Pero attorney, kung paano kung halimbawa yung abogado ay Muslim na lalaki? Sa pagkakaalam ko, attorney, yung Muslim na lalaki parang pwede sa kanila yung kahit 4 na asawa, pwede. Paano yun, attorney? Hindi ko po alam regarding sa Muslim laws and customs po. Pero ang alam ko nga po, legal po sa kanila yun. So wala naman po magiging grounds. Kumbaga, ang batas naman, ang disciplinary sanction naman po, depende po case to case basis po yan eh. Katulad naman po niya, legal po yan sa kultura po nila. At hindi rin po ako aware regarding po sa yung po bang Muslim rules po regarding po sa ganyan. So hindi ko rin po masasagot. Pero as long as legal po sa kanila, wala naman po nakikita magiging problema po. Alright, okay. Ito pa, attorney, pwede bang maging attorney, maging influencer or social media personality ang abogado, attorney? Opo, wala po ako nakikitang masama din as long as hindi po siya lumalabag po sa
legal and ethical standards po na sinusunod naming mga abogado. So, kung ito po ay nagbibigay lang naman po para makapag-enrich po, mag-discuss po ng mga public matters, wala pong problema dyan. Magkakaproblema lang po, kung bawa po, may ongoing case po at diniscuss niya po yung kaso na parang ongoing case, may order na wag nang pag-uusapan tapos nilabag mo, yung posible po magkaroon pa. Pero in general po, wala pong masama kung ang isang abogado po ay magiging influencer as long as sumusunod po siya sa legal and judicial ethics po naming mga abogado. Alright po. Ito pala, attorney, bago ko makalimutan. Pag halimbawa, attorney, na disbar ang abogado, may chance pa ba, attorney, na makabalik siya sa pagiging abogado Meron niya? po. Meron po. Pero, kasi po, usually, pag na-disbar po, marami po mga disbarment cases po na nakabalik pa ang lawyer. Binibigyan po sila ng pagkakataon na Supreme Court na patunayan na nagbago ka na. Binibigyan sila ng Supreme Court na pagkakataon na makabalik as long as mapapatunayan po talaga na nagbago at talaga pong nagtuto sa ginawa niya. May mga instances din naman po na pinayagan po na Supreme Court, pinabalik. May mga instances din po sa Supreme Court na hindi na po pinabalik. Hindi na po naalis yung pagkakadisbar po ng mga abogado. Opo. Pero gaano yun katagal, attorney, ang process nun kung magpapabalik ka, attorney Clarence? Depende po yan kasi case to case basis po yan eh. Kung aaralin po yun ng mga justices po kung fit pa rin pa itong taong ito. Kung talaga ba natuto na, nadala na ba, na hindi na uulit itong taong to. Dumbaga depende pa rin po yan sa Supreme Court po. Okay. Ito, attorney, mga remaining question na lang, attorney. Ano po? Ito pa, attorney, may naririnig kasi ako na di ko lang alam kung totoo, attorney. Halimbawa, yung mga lawyer daw, attorney, parang bawal sila sa barangay. Yung mga ganon na mag-represent ng isang partido. Totoo ba yun, attorney? Sa ano naman po yan, sa alupon po yan, nasa batas po yan, pag yung magician po sa barangay, pwera na lang po kung ang isa sa party sa abogado, bawal po magdala ng representante po na magre-represent sa barangay. Pwera na lang po kung ang nirereklamo o nagrereklamo ay abogado. Batas Opo. po yan, nagsasabi po yan sa mediation po sa barangay, bawal po ang representation ng abogado. Bakit, attorney, ipinagbabawal? Ano yung reason, attorney? Ang logic po kasi dyan is gusto mo mag-mediate na mag-usap na lang yung mga parties po. Kumbaga, bago po mag-litigate, inaano po muna na mapag-usapan para po wag na mapalaki, wag na po umakyat sa korte at dumagdag po sa mga pending na kaso po na ano. Kumbaga, purpose po dyan, kung maayos, mahihilot, yung mga parties lang po na walang nag-interfere ng outside forces, yun po yung logic ng batas. Opo. Eto pa, attorney, samantalahin ko na rin ulit. Eto, attorney, halimbawa ikaw, abogado, tapos meron kang kliyente, parang napusuan mo, nagandahan ka ron, gusto mong maging jowa o kasintahan yun. Pwede ba yun, attorney? Bawal na po. Kung tama pa pagkakaalala ko, sa bagong labas po na legal ethics po na sinusunod po, bawal po na i-date ng abogado ang kliyente niya. Kasi unang-una po magkakaroon po ng conflict of interest dyan. Pangalawa po, parang napaka-unethical naman po na you're taking advantage po ng isang tao na lumapit sa'yo, na nagdi-disclose sa'yo ng mga bagay-bagay in confidence na magagamit mo in your personal advantage. Alright, yun. And ito pa, attorney, mga second to the last question na lang. Sa law school ba, attorney, merong math? Kasi yung iba natatakot sa mathematics eh. May math ba, attorney, sa law school? Ano lang naman po, hindi naman po ganun kagrabe kasi may subject po na tinatawag na succession. So, sa succession po kasi kinocompute minsan kung magkano yung mamanahin. Sa taxation naman po, wala naman po talagang computation kasi ang computation side po niya na po, ang may responsibilidad po, yung mga accountants na po. Kumbaga, ang focus naman po sa law school po, basic lang po. Kasi minsan nga po, hindi na wala naman po ako na-experience na may lumabas sa bar exam na pinapakompute.
Opo. Yun na, marami kaming natutunan sa inyo, attorney. Pero bago tayo magtapos, attorney, sa interview, siguro, ano na lang ulit, attorney, yung maibibigay nyo naman na paalala sa mga magte-take ng bar exam sa mga susunod and sa mga kapwa nyo, attorney, abogado na, kung meron man, ano, na talagang nakikinig sa atin ngayon. Sige, attorney, bigay ko po ulit sa inyo ang linya. Focus na lang po tayo sa mga law students po kayo na nakikinig, tsaka sa mga future bar examinees po. Una-una, kalma lang, relax lang. Nasa end stage na kayo eh. Kumbaga, 4 years, 5 years niyo pinaghandaan to. Kumbaga yung preparasyon nyo, sapat yan. Kailangan nyo lang ng tiwala sa sarili at dasal. At sa mga nagnanais naman mag-law school, huwag nyo pong isipin na mahirap. Hindi po siya mahirap. Ito po ay matrabaho lamang po kasi kakain po siya ng oras, kailangan po ng dedikasyon at tiyaga po. Yun po ang puhunan. Pero hindi po siya mahirap na para, kasi po may mga nababasa ko na sinasabi, average lang ako, hindi ako matalino. Daig po ng masipag, matyaga ang matalino. Yun lamang po.